Welcome to Donmar TV News Channel. Tulad ng isang nangyari doon sa Talaingod, yung isang eskwelahan ay aming ipinasara dahil yun ay NPA school sa Lumpungan. Ang sumaklulo bigla doon ay si Miss Franz Castro at saka si Satur Ocampo na kinukuha yung mga bata para dalhin sa ibang lugar. Samantalang alam namin na estudyante mga to, 13 to 15 years old, ginagawa nilang NPA. Kaya hindi na kami mag-iisip ng malayo pa. Ang sinasabi namin, sila talaga ang nagpapatakbo ng mga eskwelahan na yon. Otherwise, sana ang inasikaso ni Miss Franz Castro na ACT representative ay yung kapakanan ng mga teachers. Dahil alam natin na maraming tayong dapat asikasuhin para sa mga guro natin. Pero bakit nandun siya? Sinong pinoprotektahan niya? Yung NPA na nagtuturo? Kaya hindi na namin kailangang i-red tag sila. Sila ang nagre-red tag sa sarili nila, sa kanilang gawain at saka sa pronouncement ni Jose Maria Sison. Kitang-kita po naman natin. Tinatanong po ni Madam Senator Mr. Chair kung sino ba talaga ang mas malaking threat. Yung bang isang malaking bayan na komunista o itong Communist Party of the Philippines? Ang tingin po ng presidente, ang number one political security threat ay ang Communist Party of the Philippines, NPA, NDF, because they seek to overthrow this democratically established republic through armed revolution. At ginagawa na nga nila yan. May NPA sila, armado. Meron silang mga prente na pinapatakbo ng mga underground organizations. At meron silang mastermind. Clear and present danger din yan. Matagal na, 52 years na nga tayong pinapataob. Ngayon, kung tatanungin ninyo, kung may threat tayo na China, ang sagot ko dyan, mayroong bansang China at mayroon siyang mga interest dito sa ating South China Sea o sa Pilipinas mismo. Ang panlaban ba natin dyan ay pure military? Dahil kung gusto nyo pure military ang ilaban natin dyan, ibigay nyo sa amin, ibibigay ba ninyo yung 4.5 trillion para panlaban, panggera? Wala ba tayong pangangailangan sa COVID? Wala ba tayong pangangailangan sa ibang bagay? Doon ba natin ilalahat sa China? Samantalang nakikipagkaibigan naman ng China. Ngunit, gwardyado tayo dahil ang kanilang national interest at ang national interest natin ay hindi magkapareho. Pareho tayong may national interest. At lahat ng bansa ay may national interest, pati ang Estados Unidos. Kailangan kausapin natin lahat yan. Ngunit itong CPP, NPA, NDF, alam na natin na gustong pataubihin o ibahin ang democratic way of life ng Pilipinas, bakit pababayaan ba natin sila na ituloy nila ang kanilang armadong pakikibaka? There was a 17-year-old member, child warrior ng CPP-NPA who filed a rape complaint against their former commander. Sa mga pagkakaalam nyo, sa tagal ninyo doon, ganong kabata ba yung mga nagiging recruits? Magandang araw po, sir. Kay Eric. Senate President and Mr. Chair, Senator Ping Lacson. Ako po si Jeffrey Celis. Ka-Eric po ang gamit. Jeffrey Celis, pero kay Eric ang tawag sa Ka-Eric pong pangalan. Ang code ako, marami po kaming ginagamit na code. I will try to address directly first the question, and I will request the good senators to qualify some of my answers. Yung recruitment po ng kabataan sa CPP, NPA, NDF, in my experience, based on doctrine, practice, and experience, nagsisimula po yan kung mga sa baryo ng mga kabataan, meaning sa rural areas. Maaga po talaga, Senator, Senate President, sir. Kasi ang mga pamilya ng mga kabataan na ito, na tinatawag naming mass base, yung mga bata mismo as early as 8, 7, 6, before 10, kahalubilo po sila ng NPA eh.
So kaya nga sabi ko, ipokrito kami sa CPP, NPA, NDF to assert international humanitarian law, samantala mga granada at armas namin sa loob mismo ng bahay ng masa. At kami ay nag-assert ng Karil, Comprehensive Agreement for the Respect of Human Rights and International Humanitarian Law, signed during the time of President Estrada, pero hindi namin sinasabi na ang aming mga granada at armas, natutulog kami mismo sa bahay ng masa. Pero pag sundalo at pulis, bawal matulog sa bahay ng sibilyan, sa chapel at sa mga schools. Dihado talaga sila sa amin. Kasi kami, we do not tie down our rules sa IHL. We only use the IHL and other humanitarian conventions and protocols of war when it is convenient for us. Halimbawa, landmine. Ayaw naming tawagin yan, Senator, when you also chief PNP, as IED. Gusto naming tawagin yan na CDX, Command Detonated Explosives. Because under the Ottawa Convention, in the Geneva Convention Protocol 1 and 2, gray area yan. Ang ipinagbabawal ay ang command detonated, ang pressure detonated and automatic and time bound. But the pressure detonated or the command detonated na may switch gamit ang blasting cap at detonating cord, hindi siya outright na ipinagbabawal clearly sa Ottawa Convention and conventions ng Geneva Convention. So naiikutan namin, Senator Soto Sir and Senator Ping. Sa tanong niyo po, paano na i-involve ang kabataan? Two ways. Kung sa baryo po, kahit hindi sila recruited dahil masa sila, mass base area yon, doon mismo kami nakatira. Doon kami mismo nag-organize, kasama namin ang mga magulang nila. So the children are exposed to the horrors and dangers of war. Informal recruitment. Dalawang recruitment kasi ang kabataan, Senator Soto Sir, sa schools and universities, urban areas. And then the other side of recruitment sa mga baryo. Kapag schools and universities po, ang recruitment ay nagsisimula usually, sir, minor ka pa niyan eh. When I was recruited in the West Visayas State University, I was about to turn 18. Ang malala ngayon, nakita ko in the last 10 years. Papunta sana ako ng tanong dyan eh. Paano ka na-recruit? Saan ka nag-umpisa? Ano nangyari? Okay, thank you, Senator Soto, sir. Na-recruit po ako sa West Visayas State University. It is a premier state university sa Iloilo City in 1991. Ang unang organization na na-recruit, ang nag-recruit sa Sino akin, nag-recruit sa'yo? namatay po siya. Pinatay siya sa loob ng bus noong March 2019 last year. NDF consultant siya. Ang pangalan niya po ay Randy Felix Malayaw. He's also a good writer, just pareho kami, mga College Editors Guild. He was arrested before on the case pertaining to the assassination of Congressman Rodolfo Aguinaldo. He was from Isabela, and he, at the time of his death, nasa underground pa siya. Ako'y nagtumutulong na security consultant to the government. Pero ang pag-recruit sa akin, I was not recruited directly to the CPP. Kaya natutuwa ako na nakikinig ako sa mga officials ngayon and the senators discussing things which are never known to public, even to the government themselves, especially the military, Mr. Chair and Senator Soto, sir. I mean, akala ko ang aming pagsama sa aktivismo sa College Editors Guild of the Philippines, which is an open organization, ay laban lamang sa US military bases. Kasi mainit ang talakayan noon sa pagpapata. The abrogation of the US military bases, 91 ako na-recruit eh. 1991? Oo, so kasagsagan ng debate sa US military bases, transition from Cory government to Ramos government. So nang ma-recruit ako sa CGP, tuwang-tuwa ako kasi these are things that I never learned in school. Ito mga itinuturo sa amin. But 3 months thereafter, Senator, Mr. Chair, in-invite ako nila Randy Felix Malayaw, pagpalain sa ng kanyang kaluluwa. At hindi ko muna pangalanan yung ibang nag-invite kasi active pa po sa media. Mataas na rin ang katungkulan. We were students nung panahon na yun. Nang ma-recruit pa ako sa CGP, I was thinking, yun na yung pagiging aktivista. But 3 months into the recruitment, at least nakikinig ang buong bayan, ng buong bansa. Mga nanay na nakikinig at kabataan. In-invite ako sa isang meeting sa boarding house. Mga 12 kami. At sa meeting na yun, mga student editors, campus writers, at student leaders ang nandun, iba't ibang universities. Pagdating doon, hindi na pinag-aralan ang US military bases. Pinag-aralan namin ang libro ni Joe Masison. Wala pang MKLRP noon. Ang tawag pa noon, LRP. Lipunan at Rebolusyong Pilipino, in English, Philippine Society and Revolution by Amado Guerrero, the nom de guerre of Joe Masison. Yan ang Biblia. I can teach that without the book.
in 1 day, 2 days, 3 days, depending sa audience. And until now, memoryado ko yung 4 na portion. First part is national situation. Mayaman ang Pilipinas, ngunit naghihirap ang sambayan ng Pilipino. Second part, history. Ang kasaysayan ng pananakop at paglaban ng sambayan ng Pilipino. Third part, 3 ismo. Imperialismo, burokrata kapitalismo, feudalismo, 3 salot ng lipunan. Yung fourth part ang pinakadelikado. DRB. Demokratikong Rebolusyong Bayan ang tanging solusyon sa problema ng mamamayan. Dito ang radicalization.